Ito ang Fatbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Babala po sa ating mga manonood. Hindi po layunin ng programang ito para siraan ang mga involved sa episode na ito. Pagkus, atin lamang sinasagot ang mga sinasabi nilang paninira sa Iglesia Katolika. Ang iglesyang itinayo ni Kristo ay hindi matatalikod. Ang iglesyang itinayo ni Kristo ay hindi matatalikod. Ang iglesyang itinayo ni Kristo ay hindi matatalikod. A few moments later. Wala kang mababasa na ang iglesyang itinayo ni Kristo ay hindi matatalikod. Wala kang mababasa na ang iglesyang itinayo ni Kristo ay hindi matatalikod. Wala kang mababasa na ang iglesyang itinayo ni Kristo ay hindi matatalikod. Ano ba ang masasabi niya sa taong kontra-kontra ang sinasabing aral? Ayon po sa isang video niya, babasahin ko na lang sa inyo. Sira ang ulo na nagtuturo ng kontra-kontrang aral. Nako, Mr. Cesar Salita, paano na ngayon ito, ha? Grabe talaga itong mga ginagawa mo, no? Ibig sabihin, kung kontra-kontra ang sinasabi mo, kagaya ng nakikita natin kanina, no? Sira daw ang ulo na nagtuturo niyan, Mr. Cesar Sinita. Bag maniwala sa sabi-sabi. Check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod ako si Caborno at ito ang Fatbusters! Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin kung bakit nilikha ang tao. Ayon kasi sa Henesis 1:27, nilikha po ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan at sa kanyang wangis, mga kababayan. Sa ating episode ngayon ay sasagutin natin ang katanungan ng ating kaibigan mula po dyan sa CFD Pagadian, si kapatid na Franklin Sardina. Ito, panoorin ninyo ang tanong niya. Magandang umaga po sa Fatbuster. Tatanong lang po ako kay Caborno. Bakit po nilikha ng Diyos ang tao? Yan, maraming salamat kay kapatid na Franklin Sardina sa iyong napakagandang tanong. Yung tanong niya, mga kababayan, bakit nilikha ng Diyos ang tao? At bakit tayo nandito sa mundo, mga kapatid? Yan yung napakagandang katanungan. Ika nga, yung ating tatalakayin ay tungkol po sa purpose ng eksistensya ng tao. Bakit tayo naging eksistido sa mundong ito? Ano ba ang sagot ng Iglesia Katolika tungkol po dito, mga kababayan? Babasahin muna natin ang Gawa 17:26 hanggang 27. Ganito po ang ating mababasa. Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Klarong-klaro po, mga kababayan, ginawa po ng Diyos ang paglikha sa tao upang hanapin nila ang Diyos. Yan po ay base sa Biblia, mga kababayan. Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Para hanapin ng tao ang Diyos, mga kababayan. Paano mo naman mahanap ang Diyos, mga kababayan? Unang Juan 4:12, sabi dito, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit, kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Klarong-klaro, makikita natin ang Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan sa isa't isa, mga kababayan. Tayo'y dapat na magmahal, mga kapatid. Sa unang Juan 4:16 din, ayon sa talata, ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili naman ang Diyos sa kanya, mga kababayan. Kaya, mga kapatid, para mahanap mo ang Diyos, mga kababayan, mahanap po ito kung tayo ay may pag-ibig sa kapwa at sa Diyos, mga kababayan. Tanong, sino ba ang dapat na ibigin, mga kapatid? Ayon po sa unang Juan 4:20 hanggang 21, mga kababayan,
Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Sino ba ang dapat na ibigin? Ang dapat na ibigin ng tao, ang Diyos po mga kapatid, at ang kanyang kapatid mga kapatid. Katunayan, sa Lucas 6:27, pati nga yung iyong kaaway, hindi mo kapatid sa iyong pananampalataya, ay dapat mong ibigin ayon po sa Biblia mga kapatid. Mula po dito mga kababayan, bakit ba nilikha ng Diyos ang tao? Para ibigin ang Diyos at ang lahat ng tao, mga kababayan. Turo ba yan ng Simbahang Katolika? Yes, turo po yan ng Iglesia Katolika. Catechism of the Catholic Church, paragraph 27. Ililiwat ko po sa Tagalog pero yung nasa screen ay sa wikang Ingles. Ganito po ang ating mababasa. Ang pagnanais para sa Diyos ay nakasulat sa puso ng tao dahil ang tao ay nilikha ng Diyos at para sa Diyos. Yan po ang ating nabasa. Ang tao daw ay nilikha ng Diyos, is created by God, at para sa Diyos. Nilikha ang tao para sa Diyos. Ayon po sa Biblia, mga kababayan. Man is created for God. Para sa Diyos, mga kapatid. Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Para hanapin ng tao ang Diyos, mga kababayan. At ayon po sa ating aral, ganito po ang sinasabi. Sapagkat kung ang tao ay umiiral, ito ay dahil nilikha siya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig. At sa pamamagitan ng pag-ibig ay patuloy siyang pinananatili sa pag-iral. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Tama nga. Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Ayon po sa aral ng Iglesia Katolika, para ibigin ang Diyos at ang lahat ng tao, mga kababayan. Ayon sa Biblia, kailangang suriin ang mga aral ng iba't ibang mga mangangaral sa ating panahon. Ito po ang programang maghahatid sa inyo ng komprehensibong pagsusuri. Ako po si Kaborno at ako ang inyong taga-suri! Mapapanood na ang mga videos ng taga-suri sa ating YouTube channel sa Factbusters PH. If you click the join button and enjoy other freebies para sa atin, para suportahan ang ating YouTube channel dito sa Factbusters PH. Maraming salamat at see you sa ating Super Busted Kada at Busted Kada freebie, mga kabatid. I am Catholic. I